Kung mahigit 1 year ka na sa business mo, pero wala pa rin magandang resulta or hindi mo pa rin na-achieve yung mga kahit short-term goals mo, sigurado akong frustrated ka na at nababurnout ka na, aminin mo man ng hindi. So kung ikaw yung nabanggit ko, watch this video. Hindi ko alam kung nararamdaman mo rin kung ano yung naramdaman ko before. Dahil, alam mo yun, nakakaumay or nakakasawa na yung palaging motivation, yung training, palaging baliwan. Alam mo yun, okay naman yun okay naman siya Pero kung palaging ganun ng ganun, tapos wala namang effective strategies na naituturo, nakakasawa rin kasi hindi ka kumikita. Okay? Sabi ko nga sa ebook na ginawa ko, motivation alone is not enough. Hindi sapat yung namomotivate ka lang. Hindi sapat yung nababaliw ka lang. Okay? Dahil hindi naman nagiging successful ng tao dahil baliw lang. Nagiging successful sila dahil baliw sila, tapos meron silang plano kung paano makukuha yung mga goals nila. May action sila na ginagawa. So, kung may ginagawa ka naman na actions, tumatrabaho ko naman, ginagawa mo naman yung sinasabi ni upline, sinusunod mo naman sila, pero wala pa rin. Tapos, ang tagal na. Nakakasawa, nakaka-frustrate, nakaka-burnout kahit na ipakita mo sa ibang tao or pakita mo sa mga downlines mo kung may mga downlines ka or pakita mo sa mga crosslines mo na okay ka lang, positive ka pa rin. Pero sigurado na nararamdaman mo rin every time na mag-isa ka, nararamdaman mo yung frustration, nararamdaman mo yung bakit ganun. Bakit ganun? Wala pa rin. So, kung ikaw yung nabanggit ko, saktong-sakto tong video para sa'yo. So, ngayon, tuturo ko sa'yo is 3 ways on how to stop that frustration in your business. Okay, nakaka-frustrate kasi. So, ngayon, bibigyan kita ng 3 paraan para matigil yung frustration na yan na nararamdaman mo. Number 1 is you've got to stop chasing after fame. Karamihan kasi ng mga network marketers, ang gusto nila sumikat. Sino ba naman ayaw, di ba? Alam mo yun, gusto sumikat, palakihan ng grupo, palakihan ng income, pagalingan ng mga downlines, paramihan ng leaders, ganyan-ganyan. Ang masaklap nito, nakakaranas nito is yung mga matatagal na pero wala pa rin. Alam mo yun, yung mga kasabay mo, nauunahan ka pa. Yung mga naunahan pa, yun yung masaklap. Nauna ka nag-join sa kanya, pero lampas-lampas na siya sa'yo. Ang laki na ng grupo niya, sobrang laki na ng kinikita niya. So, nakaka-frustrate yun, di ba? So, ngayon, you've got to stop chasing after fame. Kasi, karamihan ng mga tao, nakikipagkompetensya sa mga bagay, sa mga tao na hindi naman talaga nila kompetensya. Okay? Karamihan kasi sa environment kasi ng network marketing. Hindi ko alam kung na-experience mo rin to, pero sa networking company ko, na-experience ko yun yung pressure na kapag matagal ka na, kailangan, kumikita ka na ng malaki, kailangan, malaki na yung grupo mo kasi matagal ka na. Kapag hindi ka kumikita ng malaki, kapag hindi malaki yung grupo mo, ibig sabihin, mahina ka. So, ngayon, dahil ganun nga, na-frustrate ako, nag-pressure ako, ginawa ko lahat, kung ano nang ginawa ko, and unfortunately, ginawa ko yung mga unethical na strategies, nambaliw ako ng mga tao, tawag dito, misleading information, nagsinungaling ako kung ano-ano pang ginawa ko para lang makapagpasali. End up, lumaki nga yung grupo ko. Pero after ilang weeks, months, wala na sila. Nakapagpasikat lang ako na malaki yung grupo ko, then nawala rin kaagad. So alam mo yun, hindi mo kailangan magpasikat. Ito pa yung masaklap, yung ibang network marketers, ang ginagawa nila is bumibili sila ng mga material na bagay na hindi naman talaga nila kailangan para lang masabi na kumikita sila. For example, yung mga relo, kahit medyo masakit to, bigyan lang kita ng konting warning, medyo masakit to. Bibili ng relo kahit kahit peke naman talaga. Tapos bibili ng mga branded na gamit kahit hindi naman talaga kaya ng budget. Bibili ng sasakyan kahit hulugan lang para lang sumikat. So, alam mo yun, hindi mo kailangan gawin yun. Okay? Hindi mo kailangan magpasikat sa kahit na sino. Hindi mo kailangan na magmukhang magaling sa kahit na sino, sa upline mo, sa crossline mo, sa mga downlines mo. Hindi mo kailangan gawin yun para lang masabi na nagsa-success ka or may progress ka sa ginagawa mo na business. Take note of this. Wala kang kailangan i-impress, kundi yung sarili mo. Kailangan ma-impress ka sa sarili mo, hindi yung ibang tao. Gawin mo to para sa'yo, para sa goals mo, para sa family mo, hindi para sa ibang tao. Okay? Second na kailangan mong gawin para matigil yung frustration sa business mo is to stop chasing after money. Karamihan kasi ng tao, parang naiwan sa kanila yung employee mindset. Even ako, okay? Itong tinuturo ko sa'yo, experience ko to ha.
hindi ko to basta natutunan ng kung kanino. Experience ko to and knowledge ko to, kaya naituturo ko sa'yo. Before na frustrated ako kasi nga habol ako ng habol sa pera. May sabi nga, di ba kapag ka hinahabol, tumatakbo pala yun. Kapag ka hinahabol mo ng hinahabol yung pera, tatakbuhan ka ng tatakbuhan nun yung pera na yun. Parang ganito kasi yan, kapag kausap mo yung prospect mo, ramdam kasi nila kung yung pera lang nila yung gusto mo. Kung gusto mo lang kumita, ramdam nila yun. Hindi ko alam kung paano nagagawa, pero may explanation yan may scientific explanation yan, nararamdaman pa. For example, mararamdaman mo yung kasama mo kung natatakot o hindi. Kung nandun kayo sa isang nakakatakot na senaryo, mararamdaman mo kung kasama mo natatakot o hindi, kahit hindi siya mukhang natatakot, kahit nagpapanggap lang siya na hindi siya natatakot, ramdam mo So, merong ganun kasi tayong mga tao na malakas yung pakiramdam natin, lalong-lalo na yung prospect mo, lalong-lalo na kung hindi ka kilala ng prospect mo, lalong-lalo na kung first time lang kayo nag-usap, and may involved na pera. So, nararamdaman nila kung nagsabi ka ba ng totoo, nararamdaman nila kung habol mo lang ba yung pera, at kapag ganun lang yung goal mo, is mapasali sila para sumikat ka, kagaya nung nabanggit ko kanina sa number 1, sumikat ka, kumita ka, lumaki yung cheque mo, nararamdaman ng prospect mo yun. At kapag habol ka ng habol sa pera, habol ka ng habol sa prospect mo, ito yung nagiging itsura mo. Nakakaansama, di ba? So, kailangan mong itigil yung paghabol sa prospect mo, paghabol sa income, paghabol sa pera. Dahil kung sino yung hinahabol, tinatakbuhan pala yun. So, that's simple rule. And lastly, kung gusto mo matigil yung frustration sa business mo, is you have to stop chasing after results. Okay? Kasi merong mga networking companies na ang culture nila is resulta, kailangan may resulta. Makikinig ako sa'yo pag may resulta ka. Papansinin lang kita kapag may resulta ka. Unfortunately, ganun talaga. Pero may point naman sila. Pero kung ganun nang doon ka nakafocus, mafu-frustrate ka talaga. Is same. Itong tatlo na tips ko sa'yo is nagko-correlate sila, magkakasama sila. Kapag ka nakafocus ka sa result, mafu-frustrate ka talaga. Unfortunately, tayo mga network marketers, hindi naman tayo pinanganak na network marketers. So, hindi tayo pinanganak sa business. Kung meron na sa inyo pinanganak sa business or family nyo, nagbi-business na talaga, medyo maswerte kayo, medyo hindi kayo makaka-relate sa sinasabi ko. Pero kung kagaya ko kayo, na hindi naman kayo lumaki sa isang business-oriented environment, kagaya ko, yung parents ko, nag-work lang sila, employee sila, lumaki ako, broken family kami, nagtatrabaho lang yung nanay ko, nag-abroad yung nanay ko. So, kung hindi tayo lumaki doon, for example, kagaya ko na nagtrabaho rin ako, galing ako sa pagiging empleyado, naging service crew ako ng isang fast food chain. So, kapag bigla akong pumasok sa business, medyo nakaka-culture shock. Diba? Napakalaking paradigm shift nun. So, ibig sabihin, hindi tayo naturuan na hindi ka dapat nagfo-focus sa business, hindi ganun, alam mo naman siguro yun, na sa business hindi ganun kabilis, hindi porket trumabaho ko ngayon, trumabaho ka within a week, trumabaho ka within a month, malaki na kagad yung kita or kikita na kagad. Unfortunately, karamihan sa business, kadalasan, hindi ganun. Minsan inaabot pa ng ilang months bago kumita or magkaroon ng consistent income, minsan years pa, minsan decades pa. So, tayong mga merong employee mindset na kailangan pag nagtrabaho ko, within 15 days, kailangan may sweldo ko sa ika-15 at ika-30 or 10-25 kung ganun yung sa'yo. Naiwan sa atin yun, kaya nakafocus tayo sa resulta. Kung ano yung trinabaho natin, kailangan may magbunga nga agad to. Kailangan na kagad, kumita kagad ng malaki. Kapag nakafocus ka sa result, para kang nagtatanim ng munggo. Okay? Nagtatanim ka ng munggo, and unfortunately, sa business, hindi munggo ang tinatanim kundi mangga. Okay? Alam mo naman siguro yung analogy about dun na ang munggo, within a day, tumutubo agad. Ganun ang pagiging empleyado. Whereas sa mangga, hindi ka agad-agad tumutubo. It takes years. Ang alam ko, 4 years bago siya mamunga. Pero kapag namunga na siya, sobrang dami, siksik, liglig, umaapaw. Okay? Kahit tulog ka, kahit kung anong ginagawa mo, namumunga at namumunga pa rin yung mangga. And nandun tayo sa pagtatanim ng mangga. Nandun ka sa industry na yun. So, you've got to stop focusing on results. Rather, focus on your progress. Hindi ka man, wala ka pa man dun sa gusto mong marating, pero fortunately for you, wala ka na dun sa dating kinalalagyan mo. And that's progress. Mag-focus ka lang sa progress, saan ka nag-i-improve. Kung dati mainipin ka, ngayon hindi na. Kung dati magagalitin ka, ngayon hindi na. Kung dati ang bilis mo, ma-frustrate, ngayon hindi na. Isipin mo yan, ang dami mo nang in-improve. Isipin mo na lang yung sarili mo before ka mag-start sa business. Kung ano ka na ngayon. Dati kung ano-anong pinagkukwentahan nyo ng mga kaibigan mo, Dota,
Ay, mga babae, kung lalaki ka, sa mga babae naman, puro relationship, uy, kilala mo si ganito, kilala mo si ganyan. Pero ngayon, na nasa business ka na, hindi na yung pinag-usapan nyo. Pinag-usapan nyo is success, paano magkakaroon ng malaking team, paano ma-achieve yung mga goals. Diba? Ibang-iba ka na ngayon. Sigurado ako may nakapagsabi na sa'yo, nakakilala mo na ibang-iba ka na. And kapag may nagsabi sa'yo ng mga tao na KJ ka, may mga kaibigan mo sinabi na KJ ka, good news, ibang-iba ka na talaga. May nandun ka na sa entrepreneurial industry. Nandun ka na talaga sa business. So, mag-focus ka lang sa progress. Kapag nag-focus ka sa progress, hindi ka mag-frustrate sa result. Kapag nag-focus ka lang sa progress, mag-focus ka sa pag-improve na sarili mo, mag-focus ka sa pag-aaral ng mga effective strategies, mag-focus ka sa pakikipag-usap sa mga effective mentors, mag-focus ka sa pakikipag-usap sa mga prospect, sa pagpo-produce, sa pagpo-production, mag-focus ka dun sa progress mo. E kapag nag-focus ka dun, hindi ka na mag-frustrate sa business mo. Hindi mo na lang mapapansin. Pag dumating yung income, magiging normal na lang sa'yo. Kasi nga nakafocus ka sa progress, hindi ka nakafocus dun sa results. So yun lang yung top 3 tips ko sa'yo para magkaroon ka ng matanggal yung frustration mo, lalo-lalo na kung medyo matagal ka na sa business. Alam ko kung ano yung pakiramdam. Okay, kung medyo matagal ka na sa business, mag-focus ka lang doon sa 3 bagay na yung kailangan tanggalin yung 3 bagay na yun. Number 1 is huwag kang mag-focus na maging famous. Number 2 is huwag kang mag-focus sa stop chasing money. Na number 3, stop chasing results. Baka mag-focus ka sa progress. So yun lang, I hope marami ka natutunan sa video na ito. And feel free to comment if ever na meron kang mga questions or merong hindi malinaw sa'yo. Pwede, you can also download my free ebook, Poweran, kung network marketer ka. This will be very beneficial for you, and you can join our community, Facebook community. Kung hindi ka pa part ng Facebook community namin, pwede ka mag-join for absolutely free. Marami akong mga videos and valuable trainings na binibigay doon and sinishare doon. And kapag nag-join ka sa community namin, meron akong free gift. Meron pa akong free gift na ibibigay sa'yo na siguradong napakalaking kapupulutan mo ng aral. And before I end this video, I just want to remind you, sigurado ako narinig mo na tong quote na to, pero kung hindi pa, okay lang rin. Sabi nga sa entrepreneurship is living a few years like most people won't, so you can live the rest of your life like most people can't. So, this is Carl Serrano saying, live, love, learn, and love. You are born for greatness. See you next time.